welcome back to my YouTube channel. It's me again, Joy. Yeah, for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung magkano nga ba or may natanggap ba ako nung Christmas galing sa employer ko. Hello guys, welcome back to my channel. So yeah, for today's video guys, I just wanna share you guys kung magkano nga ba or meron ba akong natanggap nung Christmas galing sa employer ko. So, kayo ba? May natanggap ba kayo nung Christmas? Magkano nga ba ang natanggap nyo? So, yeah. Sana all! Yun nga guys. So, for yung sa akin kasi, actually, bago pa lang ako dito sa employer ko. So, ito nga guys, i-share ko sa inyo kung meron nga ba akong natanggap ng Christmas or magkano nga ba yung natanggap po ng Christmas. So, ito nga guys, nung Christmas, Wala akong natanggap. hindi, joke lang yun. So, ito nga, Christmas, ang dami ng Christmas. So, nung Christmas, hindi talaga ako nag-expect na may matanggap ako or may ibibigay sa akin. Kasi, alam mo yun, bago pa lang ako dito, alam ko naman na parang, yung iba kasi yung lahi nila, kaya feel ko kasi yung siguro hindi naman uso sa kanila na magbibigay din ng gift sa mga like sa akin. Ayan nga. So, hindi ko na-expect yun. So, during that night, sama ko kasi yung anak ng employer ko. So, nagpe-play kami doon. Kasi yan talaga yung work ko dito. Yung kahit umaga pa lang hanggang gabi, kung pwede lang mag-play kami, wala na akong work. Yan, yung talaga yung araw-araw na nangyayari pag nandito lang yung anak niya. Kasi, yung gusto kasi ng employer ko na babae is kahit hindi na ako mag-work, basta kahit hindi na ako mag-work or hindi na ako magluto o maglinis, maglaba, basta pag andyan yung anak niya na no bunso, 4 years old na yun, pero pag andyan yung anak niya, naku, umagang-umaga pa lang gusto niya makipaglaro. So yan nga. So dapat yung focus ko na lang is andun sa anak niya. So one times yung siguro nakikita niya naglilinis ako kasi yung kahit hindi ako pinagsabihan na maglinis ka ng ganito, ako na kasi yung kusa na naglilinis. So, syempre gawain ko yun. So, yun nga, naglilinis ako nung kahit ano yung nilinisan ko, yun. Kasi, alam mo yan, masipag yung ate mo, be. So, yan nga, sinabihan ako ng employer ko, babae, sabi niya sa akin na kahit hindi na daw ako maglinis, hindi naman daw kailangan na linisan ko araw-araw kasi nakikita niya daw everyday ako naglilinis. So, hindi naman daw kailangan na maglilinis ako everyday. Okay lang daw na kahit twice a week ako or punasan ko lang daw yung may mga yung may mga buhok, ganon kasi yan nga. So, yung focus ko lang sa anak niya na bunso na pag gusto daw makipag-play, i-play ko lang daw or gusto niya din na mag-interact ako sa anak niya na gano'n na kausapin ko daw, tapos turuan ko kung ano, yung gusto niya kasi na yung focus ko andun lang sa anak niya na pag naglalaro, laruin ko, kausapin ko yung gano'n. Yan yung ginagawa ko. So, that night, tinawag ako kasi nasa kitchen ako, kasama ko yung anak niya na bunso. Narinig ko kasi na nandun sila sa sala. So, tinawag ng employer ko, anak niya na panganay, dun kasi sa kwarto. So, tinawag ng employer ko yung panganay niya na anak. Tapos, kasi gabi na yun, parang siguro matutulog na sila or papasok na sila sa room nila. So, kami ng anak niya na bunso, nandun sa kitchen. So, iyan. So, narinig ko na tinawag ng employer ko na lalaki yung
yung anak niya na panganay. So, yun nga, so pumunta yung panganay dun sa sala, dun kasi sa ano eh. So, yun nga, nung pumunta na dun yung anak niya, tinawag ako ng anak niya, yung panganay, tapos sabi niya sa akin, "Joy, I have a present for you." So, hindi ko alam kung anong present na ibibigay niya. Kasi nakita ko lang hawak na yung ano, yung nasa likod niya, yung nakahawak yung kamay sa likod na parang something na puti yung nakita ko lang. So, lumapit ako kasi andun na sila pala sa sala ano na, andun sa may table. Dun na sila sa may dining table nag-aano. So, 'yan, nakatingin lang sila sa'kin na ano, ay nakikita mo talaga yung smile nila. Tapos sabi ko, "For me?" Tapos sabi niya, "Yes, I have present for you." So, 'yan nga. Actually, hindi ko din alam kung anong present niya sa akin. Kasi yung sabi niya sa'kin, "I have present for you." Yun sabi niya. Kasi yung panganay is ano, 8 years old pa lang, kaka-birthday niya lang nung this month din. So, yun nga. So, lumapit kami ng anak niya din na bunso dun sa dining table, dun sila. And then nung lumapit ako, binigay sa'kin yung ano, yung white envelope. Binigay sa'kin ng panganay. Sabi niya, "This is for you." So ayun, hindi ko alam nararamdaman ko kasi na naiyak na lang ako kasi ano, yung hinag ko talaga yung ano, yung panganay niya na anak. So, ano din, hug niya din ako, yung gano'n. Yung ang sweet niya, eh, yung first time niya na gano'n siya sa'kin. Tapos nung ano, binuksan yung kasi parang open na siya. So, hindi talaga siya naka-ano, yung parang naka-stapler or whatsoever na close. So, parang open lang siya. So, nung nakita ko agad yung laman. Nung nakita ko yung laman, hindi naman ako naiyak dahil sa nakita ko yung ano, yung laman. Naiyak ako kasi sa likod pa lang kasi ng ano, ng envelope na puti, meron na nakasulat na parang appreciation nila, yung gano'n. Kasi yung sa likod nakalagay yung pangalan ng bunso, yung parang kumbaga galing sa bunso yun, pero yung mother lang yung nagsulat ng message niya para sa'kin. So ayun naiyak ako, hindi ko pa naman na-open lahat, kaso nga lang mas na-touch ako or iba kasi yung pakiramdam 'pag talagang ano, iba talaga yung pakiramdam 'no, 'pag nasa malayo ka sa family mo tapos Christmas pa naman. So, yun nga yan. Naiyak ako agad kasi Sa feeling eh. yung naramdaman ko naramdaman ko that time na na parang buo din ako, yung gano'n. Kasi malayo ako sa family ko. Yung first time kasi na Christmas yun na wala ako sa family ko. So, yun nga. So, naiyak ako. Pero naka-smile ako, naiyak ako dahil sa kumbaga tears of joy 'yun. So, 'yun nga. So, nung hinawakan ko na yung envelope na 'yun, nag-thank you ako, nag-hug ako dun sa anak niya, then nag-thank you ako dun sa employer ko, then lahat sila salamatan ko, 'yun nga. So, nung binuksan ko na, ang talagang kinuha ko na talaga ang laman ng envelope, yun nga nakita ko yung laman. Lahat yun, meron silang lahat dun may sa envelope na yun may nakasulat dun, lahat sila sumulat yung kumbaga appreciation nila sa'kin, yung mga ginagawa ko and then gano'n. Lahat sila yung employer ko na lalaki, yung babae, tapos yung dalawang anak sumulat din at tapos meron pang naka-draw dun, nag-drawing pa talaga yung panganay tapos yung drawing niya, yung mama niya, yung papa niya, siya at yung bunso at tapos ako, yung parang buo kaming parang mag-family kami dun sa drawing niya. Kaya yun parang iba talaga sa feeling 'no, 'pag kahit ibang tao may binigay sa'yo, tapos malayo ka pa sa family mo, iba kasi yung feeling na gano'n,
yung parang ma-feel mo din na buo ka na kahit malayo ka sa family mo at ibang tao yung makasama mo, parang feel mo din na yung feel mo din na family mo din sila, yung gano'n. So, yun na nga guys, nung binuksan ko pa isang envelope, yung red envelope kasi yung nakita ko, hindi siya like yung parang red plastic envelope lang siya na maliit, yung gano'n. So, Binuksan ko, nakita ko yung laman. yung laman is binigay sa'kin is ito guys. Pakita ko na lang sa inyo, ito yung laman. So, ayan nga, hindi talaga ako naiyak dahil dito. Naiyak ako dahil sa sulat nila kasi parang naramdaman ko talaga yung appreciation nila, yun nga. So, kaya kahit di ako nag-expect, talagang mas okay na hindi ka nag-expect kasi mas ma-surprise ka talaga. So yun nga, hindi ako nag-expect na may ibibigay sila sa'kin kasi nga bago pa lang ako and, yan nga, hindi talaga ako nag-expect. Pero thankful ako so much kasi sila yung nagiging boss ko and thankful din ako sa mga blessing na binigay nila sa'kin. So, yan lang guys, share ko lang sa inyo na meron din akong natanggap. Merry din yung aking Christmas. So, sana kayo din lahat and thank you for watching!